Samahan niyo ako sa ating ganap pangkabuhayan edition, ang Native Pig Farming. Bakit native pigs? Naghahanap kasi tayo ng additional income with low capital investment. Una, madali silang alagaan. Hindi na nangangailangan ng mamahaling pabahay. Pangalawa, low maintenance. Pwedeng ipakain ng mga agricultural byproducts such as darak, niyog, or mga crops. Pwede rin ng mga forages like madre de agua or asola. Kaya na rin nating itanim ang mga ito sa ating mga bakuran. Paano ba ang breed selection sa panimula? Dahil wala pa tayong gaanong kaalaman, kumuha muna tayo sa mapagkakatiwalaang breeders ng ating mga native pigs at nanood din ng mga vlogs. So, bumili tayo ng pure native pigs at crossbreed pigs para ito ay ating maobserbahan at pag-aralan at magkaroon ng first-hand experience sa pag-aalaga. Ang crossbreed pigs ay may upgraded qualities ng mga native or lokal na baboy. Ang purpose nito ay i-increase ang productivity ng native pigs. I-increase ang litter size at birth. Mas malaki sila compared sa native pigs. May better growth rate, mabilis lumaki, and most importantly, may good carcass quality. May lean muscles, adequate amount of fats, and minimal amount of bones. Ilan lamang ito sa mga katangian na ating hinahanap. Ano nga ba ang unang naging problema natin sa pag-aalaga ng baboy? Ang unang issue natin ay ang pabahay. Nag-aaway-away ang mga baboy nang pinagsama-sama natin sa iisang kulungan. Kaya ayan, nilagyan natin ng divider. Yung kulungan nila para bati-bati na sila. Inalis din natin yung mga sharp edges na pwede silang masugatan or pwede nilang gamitin pang kamot at magasgas ang kanilang mga balat. Minabuti din nating sementohin ang kulungan dahil ang bilis pala nilang magputik. Mahihirapan ang mga baboy matulog kung puno ng putik at basa ang kanilang mga tutulugan. Walang dry area. Other than this, wala na tayong naging main issue or malaking issue. Up to now na 6 months na ang ating mga alaga. So after 6 months, ililipat na natin sila sa mas malaking kulungan in preparation sa kanilang pagbubuntis. Yan ang large cube block natin. And then, ito naman yung dalawang native na nililipat. Hi guys! Bilisan nyo! Ayan, wag makulit. Sunod lang sa papa nyo. Ito na sila sa kanilang bagong kulungan. Medyo mas malaki talaga ang bagong kulungan. Ayan, pero yun nga, nag-aaway-away pa rin sila. So, after a while, ayan na yung kulungan. Isang punong-punong-puno na ng putik. So, hirap na silang matulog dyan. Kaya yan, yung ating kulungan ng manok, kinonvert na natin sa kulungan ng baboy. So, nilagyan natin ng hollow blocks at konting semento. So, dito magkakaroon tayo ng 4 na pintuan. So, 2 sa harap at 2 sa likod. Parang duplex style. Yan. So, dati natin siyang kulungan. So, dito nakagastos tayo at sa ating mga baboy, siguro ang pwede natin masabing puhunan natin is around 50k. So, kung sa iba malaki, kung sa iba ay maliit. So, dahil nag-uumpisa pa lang naman tayo, so ingat lang sa paggastos. Kawawa naman yung baboy. Ayan. Wow! Siya sa putik eh. Ito na ngayon ang ating baboy, ang ating large cube block at ang ating dalawang native na mga sow. So, dito yung sow natin. Karagdagang impormasyon sa breed ng baboy na meron tayo dito sa ating farm. Mayroon tayong pure native sow, maliliit sila at maaaring magbigay ng 4 na piglets. Large black sow, may qualities na good mothers at maaaring magbigay ng 7 piglets. And then Berkshire Boar, ito ang Wagyu of pork, nagbibigay ng masarap na lasa. Yan, salamat at sana'y nakatulong. Till my next video, your cool tita! Bye!